Hello, kumusta? Kumusta po kayo muli, mga kaibigan? Kumusta po ang ating mga kapatid na nagsusubaybay sa atin? Kumusta ating mga kababayan na nandyan sa malayong lugar na patuloy na nakikinig? At kumusta po ang ating mga suking taga-subaybay dito sa ating programa na Free Online Values Formation Lessons. Yan, okay? So, ang lahat po ay nawa nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito. Kung meron pong nagkakasakit, ay atin pong ipanalangin sa Panginoon na siya pong pinakamakapangyarihan na nagpapagaling. Apo. At welcome po kayo dito po sa ating programa. Dito po sa ating programa na atin pong ginagawa mula Linggo hanggang Huwebes. Ano po? So ngayon po, muli, ito po ang inyong lingkod, si Kim D. Magnaong. Tayo po ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral sa ating lesson 13. Ano po? At sa lesson 13 na ito, ang buong tema po natin ay sukdulan, ang sukdulang kapahingahan. Yan. At ang topic naman po sa September 20, ngayon po, Lunes, ang natitirang mga sandali. Yan. Bago po natin yan tuloy na babasahin, ihanda po natin ating mga sarili. Paki-subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Ano po? At ang Three Angels Community Services natin pong kung saan atin pong ina-upload ang ating mga video na ito. Paki-click po yung notification bell at paki-share din po sa inyong mga kaibigan, inyong mga kapatid, inyong mga kamag-anakan. Ano po? Okay, so sa pamagitan po ng opening prayer, tayo po ay magpasimula na manalangin po muna tayo mga kaibigan. Dakila at mahabaging Diyos, Panginoon, amin pong pinasalamatan ang inyong pong kabutihan sa amin. Amin pong pinasalamatan ang iyong pag-iingat, ang iyong pagmamahal, at ang panahon na ito, Panginoon, na kung saan inyo po kaming pinahintulutan na makapakinig, makapanood, at makapag-aral sa aralin na mula po sa inyong salita ang Biblia. Amin pong inihiling, Panginoon, na inyo po kaming tulungan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang ito pong aming pag-aaral ay matuto po kami sa inyo. Salamat sa pagdinig sa panalangin. Patawad po sa pagkakasala. Sa pangalan po ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Yan. Okay. So, September 20, 2021, ang natitirang mga sandali. Okay. Sa bundok ng Olibo, yan, sa pagpasimula natin mga kaibigan, doon sa bundok ng Olibo, ipininta ni Jesus ang kasaysayan sa malawak na pagpapahayag samantalang tumutugon siya sa mga tanong ng kanyang mga alagad. Okay, sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, sabihin mo sa amin, kailan mangyari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Yan po ay mababasa natin yung tagpo na yan sa Biblia sa Mateo 24 verse 3. No? Ang kilalang sermon ni Jesus na naitala sa Mateo 24 ay sinasaklaw ang tuloy-tuloy pangkasaysayang mahahalagang pangyayari ng panahon mula sa kanyang mga araw hanggang sa ikalawang pagdating at higit pa. Ganito, gusto ni Jesus na bigyan ang kanyang bayan ng sa buong mga kapanahunan ng isang pagpahapyaw na paglalarawan ng banal na schedule para sa mga propesiya sa katapusan ng panahon upang ang mga nabubuhay sa katapusan ng panahon ay maaring maging handa para sa pangwakas na pangyayari. Yan, gusto niya tayo, mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan, mga taga-subaybay. Gusto niya tayo na magkaroon ng kakayahang mamahinga na may kumpiyansa sa kanyang pag-ibig. Amen?
Gusto niyo ba 'yun, mga kaibigan? Ako gusto ko po 'yun. Kahit na ang lahat na sa palibot natin ay nagkawatak-watak. Ano po? Kahit na sa palibot natin ay meron pong krisis, may pandemya, no? May problema sa ating kalusugan. Ano man ang ating nararanasan, ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kakayahan na mamahinga, na may kumpiyansa sa kanyang pag-ibig. Yan. Alam na alam ng mga Adventista ang paglalarawan ni Daniel ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa. Daniel 12 verse 1. Gusto ni Jesus na tayo'y maging handa para sa pangyayaring ito na mauuna bago ang kanyang ikalawang pagdating. Magiging paano, so may tanong po dito mga kaibigan, magiging paano ang kanyang pagdating? Paano natin maiwasang madaya? Ano po? Ano ba yung kanyang pagdating? Yung ikalawang pagdating ng Panginoon, paano yun? Paano rin natin maiwasan na madaya tayo sa mga sabi-sabi, sa mga maling turo ng mga ibang mag-aaral, mga ngaral, sorry. Basahin po nga po natin ang Matthew 24 verses 24, chapter 24 verses 4 to 8. At itatalo natin sa Matthew 24 verses 23 hanggang 31. Ano po ang bababasa natin dyan? Sa 24, 4 to 8, sabi po. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ni numan, o mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At magkakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga gulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat, 7, magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ano daw po ang pasimula ng palatandaan ng pagparito ng Panginoon? Digmaan, gutom, ano po? Iba't ibang dako, lindol, yan. Pero, itong mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. So, puntahan natin yung 24, 23 to 31. Ano po? Ano pong sabi dito? Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, yan, para hindi tayo madaya, atin po itong pakinggan, mga kaibigan. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari, pati ang mga hinirang. 25. Narito, ipinagpapauna ko na sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, 26, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya ay nasa ilang. Huwag kayong magsilabas. Narito, siya ay nasa mga silid. Huwag ninyong paniwalaan. 27. Sapagkat, gaya ng kidlat, na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 28. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mga kakatipon ang mga uwak. 29. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw. Magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi na magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. At magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 30. Verse 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa alapaap
gaya ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, 31. At sunugin at susuguin, ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng nananariwa. Mula sa apat na hangin. Parang kulang siya, no? Matthew 24:31. Apat na hangin ng sanlibutan mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Ayan. So, yun po, ano po? Okay. Aha. Okay, ano nga po yun? Ang pagdating ni Jesus ay literal na pangyayari sa katapusan ng panahon. Isa na alang-alang, ang dami. Okay, isinaalang-alang ang dami ng ibinigay sa propesiya tungkol sa kanyang pagbabalik. Kahit sa mga sermon ni Jesus, ito'y isang malaking bagay. Yan. Ang huling beses ay nagkaroon ng isang pambuong daigdig na kasukdulang pangyayari, na di inaasahan ng ikalawang pagdating sa pangyayaring ito. Ang baha. Matthew 24:37-39. Ngunit bagaman walang nakakaalam sa araw at oras na ikalawang pagdating, binigyan tayo ng Diyos ng isang propetikong natitirang mga sandali sa ating na upang ating mabantayan. Upang ating mabantayang mabuti ang mga nangyayari sa sanglibutan nakapalibot sa atin. Ayan. So, paano natin malaman ang pagdating? Paano natin maiwasan na madaya? Yun po, Kapag may nagsabi, ang palatandaan ng kanyang pagdating, kapag may lindol, tagutom, gera, yan ay tanda ng pasimula ng kahirapan. At paano? Yung para hindi tayo madaya, kapag may nagsabi, nandun siya sa ilang o sa disyerto, huwag tayong lumabas. Nandito sa may silid, huwag tayong pumaroon. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay parang kidlat, makikita ng lahat ng mga mata. Okay, sa pagpatuloy, mga kaibigan, nabigyan tayo ng papel upang isagawa rito ang propetikong drama. Ano ang ating bahagi? Magtuon tayo, tutuunan o babalikan natin yung chapter 24 ng Matthew verses 9-14. 24, 9-14. Okay. Sabi dito, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian. At kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at sa kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. At ipangangaral ang ebanghelyong ito sa kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan. Paano tayo mabigyan ng papel upang isagawa ito? Ano ang ating bahagi? Dito sa pandaigdigang tunggalian, tayo'y higit pa kaysa mga tagamasid lamang sa huling yugto ng drama ng sanlibutan. Sa pagitan ng mabuti at masama, hindi tayo observer lamang, mga kaibigan.
mga kapatid. Tayo dapat maging mga aktibong kabahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mga dulo ng daigdig na nangangahulugang tayo rin ay haharap sa pag-uusig. No? Hindi lang tayo basta-basta mga kaibigan na mag-abang lang ng mga pangyayari kung hindi tayo mag-participate, no? Na tayo ay magbigay din ng mga pag-aaral, ano? Pangangaral para po katulad po ninyo ay matuto din po ang iba. Ano po, at makahanda rin sa pagdating ng Panginoon. Yan. Amen? Okay. So, sa pagtatapos, meron po ditong tanong na atin pong pagmuni-munihan, pag-isipang katanungan. Anong ibig sabihin ng magtiis hanggang sa wakas? Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid, mga kaibigan? Paano natin gagawin ito? Anong mga pagpipili ang kailangan natin gawin araw-araw upang hindi tumalikod gaya ng ginagawa ng karamihan at gaya ng mga gagawin ng marami? So ano po ang inyo pong naisip na paraan na kailangan natin gawin araw-araw upang hindi tayo tatalikod? At hindi tayo tatalikod pa lang o hindi tayo makatalikod sa Panginoon sa ating pag-asa at pananampalataya. Ano po ang inyong dapat gawin? Marahil mga kaibigan ay panalangin at patuloy na pakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita at pakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ano po? Okay. So, yun po ang atin pong pag-aaral. Nawa tayo po ay natuto sa napakahalaga na mensahe ngayon na kailangan nating magtiis. Ano po? Magtiis at para po hindi po tayo maligaw ay tayo po ay mag-share. Ano po? Magbigay din tayo ng mga pangangaral. Ano po? I-share natin ang ating mga natutunan sa iba. Sa ganitong paraan ay hindi po tayo basta-basta mapanghinaan ng loob. Yan. Okay? So, sa pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakila at mahabaging Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa aral na inyo pong pinaabot sa amin. Nanawa kami po ay mapagbantay sa inyo pong pagdating, napag-alaman po namin ang papaano kayo darating at napag-alaman din po namin na kailangan naming mag-ingat na hindi kami madaya at kailangan naming mag-participate sa inyo pong sa pabalita na kayo po ay muling darating. At sa pamagitan ng aming pag-participate ay hindi po kami maaring magiging inspirasyon po namin ito na hindi po kami tatalikod sa inyo. Salamat po ng marami sa katotohanan ito at sa aral na ito. Panginoon, patuloy po naming nilalapit sa inyo ang aming mga taga-subaybay na inyo pong ingatan sa lahat po ng panahon sa araw na ito. At kung meron man po sa kanila na merong karamdaman o kanilang membro ng kanilang pamilya, ay inyo po nawang pagalingin. At ganoon din po, ang pangangailangan po ng aming mga pamilya, sariling mga aming sambahayan, ay inyo po nawang ipagkaloob sa amin na sa pamamagitan ng pag-bless ng aming mga hanapbuhay, aming trabaho, aming mga negosyo. Panginoon, salamat po ng marami sa pagdig sa panalangin sa pangalan po ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Okay, so mga kaibigan, mga kapatid, huwag po ninyong kalimutan na i-share itong ating pong video, itong ating pag-aaral. I-share po ninyo sa inyong mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pakisubscribe po, pakiclick po yung subscribe button. At yun pong notification bell ay pakiclick din po. Para sa tuwing merong video na bagong upload ay malalaman po ninyo. Yan. Okay? So hanggang dito lang po. Kita-kita po tayo bukas, Martes. Opo. Okay? Ingat po. Bye-bye. God bless po.